Tira ng 2025 lulutuin sa 2026. Alam nyo na yan, pare. Di ba last year, tama ba, Bin? Last year, bago tayo magbakasyon, doon tayo nagbigay ng kung ano-anong shit. Usually kasi, ang goal ko talaga is wala na kaming trabaho ng December 20. Yun yung goal ko. Oo, pero minsan may sumisingit-singit pa rin. This year, nagawa namin ng solid yun kasi wala rin TP Fair. Wala, oh. Ngayong taon na to. Usually kasi may TP Fair pa, so papasok pa kami ng 28 ba yun? 29 ba? Mga ganun, 3 araw yun. 4 na araw Parang yun 27 onwards kasi Ingress. Oo. So ngayon, walang TP Fair. So talagang pagpalo ng December 19, Biyernes eh. Biyernes ang 19 eh. Pagpalo nun, pahinga na. Kalimutan na. So hindi nangyari na yung mga laman nito, pinamigay ko sa kanila. So ngayon, ito yung mga pure foods na ready to eat salt and pepper liempo. Pwede to. Pwede to. Technically, lang to eh. Liempo na may timpla. So marami kang pwedeng gawin dito. Meron pa tayo dito oh. Sinuso. Yung karne ng dede ng baboy. Yung lactating Oo, pwede to. Oh, lagay mo. Oy, sorry, lagay mo dyan. Meron kami ditong longganisa na vegan. Pwede to. peso. Mozzarella cheese. Ito ay kasim. Kasim ng baboy. Oh, lagay mo dyan. Oh, ano to? Ice age spaghetti ba to? Anong gagawin, anong iba pwede gawin sa spaghetti sauce na hindi spaghetti? Tama! Magandang challenge yun ah. Sige, slice ham, gamitin na rin yan. Mga tira-tirang parmesan cheese, ilabas mo yan. Tuna, pwede yan. Chicharong bulaklak, hotdog. Uy! Uy, maganda. Ay, ang maganda. Palakol ni Thor. Ano pwedeng gawin dyan? Pata na pinakuluan sa spaghetti sauce. Ha? Pa-pastry! Ay! Ay! Hindi ko alam bakit kailangan ito sa loob ng freezer. Hindi, naiwan na yata yan dyan. Baka, pang tapa. O, labas mo na yan. Actually, karamihan dito, nakaano na, may nagmamayari na. So, okay na muna tong mga to. Tapos gusto ko, lahat ng tinantusan nyo dito bukas, kunin nyo na. Kailangan ma-general cleaning yung merit freezer natin. Gusto mo pati yung freezer, amin na sa'yo. Tama. Gusto mo, suntokin kita. So, ngayon, gabi na actually, alas 6 na ng gabi, papalagay ko na to dito sa kabilang side para magsimula na lumambot para pagdating ko bukas, lulutuin na lang yan. Anong episode natin ngayon? Ngayon ay... Tira ng 2025. Ha? As much as possible, gusto ko sana, pagdating ng 2020, ng bagong taon, back to zero, reset na. Pati yung halaman, nag-back to zero. Oh. Kapag hindi mo pa yan nilinis sa, sa panahon na to, mai-imbak pa yan eh. Baka next year pa malinis yan eh, di ba? Parang mali yung sombrero ko. Parang hindi ito yun. Sige, mamaya makikita niya, magpapalit ako ng sombrero, pero tanod pa rin. Ang mga karning napili ko dito is yung pata. Actually, yung pata masama sa loob yan kasi mako-content pa natin yan eh. Pero okay na yan, bilhin na lang tayo bilhin na tayo bago. Tapos, meron tayong sinuso, meron tayong tuna, marami tayong kung ano-anong karne. Ngayon, gagamitin ko tong opportunity na to para makapag-try ng mga bagong dishes, makapag-try ng mga bagong technique, mag-explore lang. Kasi eto, inuubos na lang natin yung laman eh. So ngayon, pata. Kapag etong pata na to, chinap mo, nakakapanghinayang. Mukha pa nga sariwa, oh. Eto lang. Pansin nyo, ewan ko kung napapansin nyo to. Lagi yan sa palengke. Kapag bumili ka ng pata, inaakilis nila yan. Ginagaro nila yan, pare. Kasi, para pag dinuto mo yan ng crispy pata, magko-contract yan, gaganyan. Kasi kung hindi, katulad din yan kung ba't ini-scorean yung tinapay sa bakery. Kasi kung hindi mo alam kung saan mapupunit yan. Eh pag dito na punit, ang pangit yan. Ngayon kapag dyan, dito na titiklop. Dyan, ganyan na siya titiklop, di ba? Ano ba ang madalas ginagawa sa pata? Crispy pata, di ba? Kung crispy pata lang ako dito, pangkaraniwan lang yan. Pero may naisip kasi ako nung nakaraan. Ilalagay ko na muna sa tubig to habang tayo ay nagkukwentuhan. Nung bagong taon, nagluto ako ng typical na lechon belly lang. Pagkasalang ko, parang ang sabi ata may nagsabi sa akin, "Sir, hindi ba kailangan pakuluan yan?" Sabi ko, hindi mo kailangan pakuluan yan, diretso salang na lang yan. Pero napaisip ako bigla, bakit ang crispy pata pinapakuluan pa? Bakit hindi mo pwedeng idiretso na lang sa oven yung crispy pata? Pinag-usapan natin sa taas kanina, ganun dapat yung gagawin ko, oven crispy pata. Lalo na para sa mga nagpapahealthy. Baboy pa rin naman yan, di ba? Masarap minsan lokohin ang sarili. Ang dahilan, na pag-usapan namin ni Alvin, kung bakit kailangan pakuluan ng crispy pata, para pumasok yung alat sa loob. Kasi usually, ang liempo, flat yan. Nakikis-kis mo yan ng asin, ng timpla, tapos iro-roll mo. So may timplado na yung loob niya. Crispy pata, hindi. Unless,
Katulad dyan ng crisipata na ginagawa namin dati sa resto, na binoboneless namin, napapasukan namin sa loob. Yan. Kasi may butas. Kasi may butas na, di ba? So, yun ang dahilan kung ba't kailangan pakuluan ng crispy pata para lasa sa loob. Tapos, ang gagawin ko na lang dito, kaya ko bang bigyan ng mas magandang exterior or mas kakaiba exterior nang hindi piniprito? Lagyan natin ng asin. Maraming asin. Tapos, paminta. Ang necessary lang dito ay tubig tsaka asin. The rest, ano na lang, optional na yan. Kasi parang hindi ko nga nalalasahan yung paminta sa loob ng nakalasa ka na ba? Parang hindi ko naman nalalasahan yung paminta at laurel sa loob ng crisipata. Parang force of habit na lang siguro to. Pero kasi ito lang yung tanging pagkakataon natin na magpasok ng lasa sa loob ng pata. Bawang, yan natin dyan. Ay oo, unang luto ko ng taon to. Sibuyas. Hindi ko na binalatan. Wala namang ano yan. So ngayon, pressure cooker lang natin to hanggang lumambot na pressure. Tapos tatapusin natin sa oven. Nanood ako ng mga... Hindi kasi ako masyadong nanonood ng mga ibang food content creator unless na lang for research siya. Pero syempre mga tropa ko pinapanood ko, ibig sabihin mga foreign. So, nanood ako nung nakaraan. Nirevisit ko lang siya. Pinanood, nakita ko kasi, uy, di pinapanood ko dati Pinanood ko ulit. Tapos, ang galing doon, yung oven kasi nila, yung combi oven, yun yung oven na may computer. Yung isiset mo, ganyan, isiset mo lahat. So, pagkatapos ito, eto mangyayari, ganyan. Pagkatapos mo uminit, maghugas ka ng pinggan, may mga ganun eh. Nakapagpaputok sila ng balat, ng yempo, ng strict oven lang. At yung putok ng balat nila, katulad ng putok ng balat na binubuhusan natin ng mantika. Palambutan lang muna natin to, tapos natin sa oven, tapos lalabas tayo, mag-iihaw tayo. Ay, ire na siya. Ang maganda kasi kapag pressure cooker nyo yung mga gantong bagay, hindi siya nagkukulo-kulo ng matagal, nagsasayaw-sayaw sa sabay, 6-7. So, hindi siya masyadong nadudurog. Lalambot siya pero hindi siya nadudurog. Okay. Ngayon, tikman natin yung sabaw. Baka magamit pa. Kasi pinakuluan ng baboy yan. Ang tanong na lang dyan. Nilaga na yan. Oo. Ang tanong na lang, masyado ba maalat? Hindi siya masyado maalat. Magagamit natin mamaya yan. Ngayon, kailangan nating lumabas. Pero bago tayo lumabas, bawal lumabas. kailangan tapatan ng electric pan to. Kasi gusto natin na medyo matuyo muna yung balat bago natin isala sa oven para gumanda yung chances na lumutong siya. Bago yan, may nakikita akong buhok. Wala na akong nakikitang buhok. Bugahan lang natin ng konti to, tapos labas tayo. So, ito yung sinuso. Ayan, nilagyan ko na siya ng asin. Tapos katabi niya, bigan longganisa. Kasi nag-iisip ako kung saan ko ilalagay ito longganisa. Naisip ko, sama na lang natin sa sisig. So, yung sinuso, baka lang hindi nyo napanood yung episode, baka sabihin nyo, bastos. Pero ito ay karne ng dede ng nagagatas na inahing baboy. Ang dami requirements. Ngayon, never pa ako nakapag-ihaw ng sinuso. Ang ginagawa ko lang dito talagang inaadobo, binibrace, ganyan. So, iniisip ko, since ang dede ay nasa bandang liempo, hindi ba parang liempo rin siguro karne niya? Ang texture kasi na sinuso, medyo parang siya, naalala mo ba? Parang siya meatball eh. Try natin to. Ihawan. Yan, ihawin lang natin to. Actually, gitna natin. Yung longganisa, ilalagay ko rin dyan. Iihawin lang natin to. Kapag meron ng pagluto na siya, titikman muna natin. Baka kasi mamaya, palambutin pala talaga ang sinuso, hindi natin alam. Pagka ganun, gagawa natin ng paraan. Pero feeling ko naman kapag naihaw to, tapos chinap mo ng maliliit, pwede na pansisigin di ba? Ihawin na natin yan, tapos balik tayo sa loob, salang natin yung pata natin. So, ito na yung pata natin, medyo natuyo na siya ng konti. Salang na natin sa oven. Yan. Ngayon, ang temperature nito, 230 degrees Celsius. Ngayon, niisip ko, baka hindi ko na rin talaga siya mapaputok ng sobra. Titingnan na lang natin. Kahit siguro ang mangyari sa kanya, yung para siyang ang lechon, yung makines, okay na rin naman yun. At least medyo kakaibang crisipata, di ba? Eto nga kanina, hindi natin sasayang ito yung pinagkuluan ng baboy. Titikman ko lang uli. Hindi siya sobrang alat, pero kailangan natin bawasan to. Kasi, kung naaalala nyo kahapon, nung sumilip tayo sa freezer, meron kaming nakita doon na strips ng baka. Mga maninipis. Nung na-defrost na siya, hindi pala siya strips ng baka. Ito pala ay buto-buto ng baka. So nag-isip kami, ano pwede natin gawin sa buto-buto ng baka? Tapos, pumasok ako sa aking mental malabon ulit. Tapos sumaya ako sa aking mental motor. Pagsakay ko sa aking mental motor, hindi. Pagsakay ko sa aking mental motor, tumawid ako papunta sa aking mental Caloocan. Oo. Dito yon sa tapat ng SM Sangandaan. Sa tapat ng SM Sangandaan, bago mag-SM Sangandaan, may police station. Sa tapat ng police station, merong butika. Sa harap ng butika, meron doon nagtitinda ng mami.
Gusto ko sabihin maming gala. Hindi, nakapwesto siya. Kaso nakapwesto siya, maming steady lang yun. maming steady. Oo. Meron doon 70 pesos nung panahon na yun. 70 pesos, mami buto-buto. So, maming gala lang siya. Typical na mami lang. Tapos maraming buto-buto sa taas. Ang daming buto-buto. So, ganun yung gagawin natin ngayon. Isabaw mo na sa noodles, panalo na yan eh. Di ba? Mami na yan eh. So, eto, malasa na to. Maalat nga lang talaga. Babawasan ngayon natin yan. So, papalitan natin ng normal na tubig. So, ngayon lalagay natin yan dyan. So, pork stock na to technically. Ngayon lalagyan natin ng karne. Actually, malaman pa yung ano natin yung beef natin Tapos lalagyan uli natin ng tubig para medyo yung alat umano ng konti. Kasi tandaan nyo sa mamihan, madalas talaga yan, maalat, ay matabang ang binibigay. Kasi binibigyan kanya ng pagkakataon na i-custom yung lasa ng sabaw. Pwede mo lagyan ng toyo, pwede mo lagyan ng patis. Meron pa nga ako nakita doon, kalahati na sabaw niya, hot sauce Meron ng bawang yan, meron ng sibuyas yan. Ito ang wala, sibot. Nalasahan ko to doon sa mami niya na may kakaibang kakaibang lasa So lalagay tayo sibot. Siguro isa lang para hindi masyadong para hindi super strong. So, ngayon, pakuluin na lang natin yan. Pressure cooker natin around 20 minutes. Isa sa mga hindi namin naipakita pero nahukay din namin sa freezer ay ulo ng salmon. Tira yun nung 20 dishes. Yung ginawang fish head curry. Ngayon, bango. Ngayon yung fish head curry na yun, syempre, dahil sa 20 dishes, 1 hour nga, medyo dugas ng konti yun. Gumawa kami ng bumili kami ng curry paste na nakabote, nilagyan ng gata. Tapos na, nilagay na lang yung isda tsaka gulay, di ba? Ngayon, gagawa ulit tayo ng fish head curry, pero gagawin natin yung pinakamahirap na bagay. Gagawa tayo ng imbento na curry paste. Etong curry paste na to ay hindi talaga to authentic o kung ano man. Ito lang yung tingin kong magiging masarap base sa mga ingredients na mabibili lang natin dito sa atin. Lagay natin sa food processor. Tapos eto luya, binabalatan ko lang. Nga pala, discuss ko na rin habang nagbabalat ako. May mga nagsasabi dun sa 1 hour 20 dishes natin. Nung sana, pati sibuyas, nakachop na rin. Ang totoo niyan, hindi ko gagawin yon kasi hindi naman ganun sa normal na bahay. Ang bawang, pinakita ko na pwede naman nakachop tapos nakatago lang sa ref, di ba? Posible yon. Ano yun? It makes sense. Ang sibuyas, hindi. Yan. To luya, chinachop ko lang na maliliit. Yan. Red bell pepper. Tapos, sorry George, medyo maanghang ng konti to. Ay, may kunin mo na nga yung ulo ng salmon para mapakita ko sa kanila. Yan. Ito yung ulo ng salmon, pero hindi yan lahat gagamitin ko. Meron akong paggagamitan ng isang ulo mamaya. Sige, lagay mo na yan doon. Yan. Konting sili lang na pula, pero damihan natin sili verde. Para sa akin kasi mas fragrant ang sili na verde. Yan, lagay mo na ng buo. Tapos, ito ang magpapalasang curry sa kanya, cumin seeds. Pwede naman siguro cumin powder, pero mas maganda yung cumin seeds. Actually, pwede nyo tustahin muna bago nyo ilagay dito para madurog na mabuti. Pero lulutuin pa kasi natin yan mamaya. Tapos, paborito kong singer, si Arthur Merrick! So may gang ka dati? Wala akong gang. Akala ko, Gang kaibigan lang. Ayun yung, sorry, nakalimutan ko yung pangalan ng vocalista. Tapos, ito, paminta. Ngayon, normal na mantika lang yung nilalagay dito, pero dahil nandito tayo sa channel na to, chicken oil ang gagamitin natin. Miss ko yan Yan. Mas giling, mas maganda. Ito pala, may nakalimutan ako. Mix. Ito lang. Mas durog yung siyang magagawa, yung paste natin. Mas maganda yung kalalabasan. Yan. Pag hindi to kinaya dito, kasi matanda na rin tong food process, tsaka bugbog na bugbog to di ba? Baka gumamit ako ng blender. Sige nga, labas mo na yung blender. Makapaglagay ba ako ng bawang? Parang hindi. Parang hindi, no? Bawang. Knock, knock. What's there? Leftover. Leftover who? I'll never left over you. Ngayon, kapag nahihirapan, agad dadagdagan natin ng mantika. Pasok mo yung mantika sa butas. Tignan mo, mas makinis, di ba? Ngayon, lulutuin natin to. Meron na tayo. Ito, parang inventong curry paste na yan. Marami ka pa pwede ilagay dyan. Pero ito nga, yung mga pinaka-common na ingredients sa mabibili lang natin dyan. Kasi nag-uubos lang naman tayo ng dito, laman ng freezer di ba? Ngayon, ito ay maraming mantika. So, hindi mo na kailangan lagyan ng mantika yan. So, ang gusto natin gawin dito, technically, iprito natin etong kasi mapiprito kasi ang dami natin mantika nilagay, di ba? So, ito yung magiging pinaka-base nung soup o sarsa natin. Ngayon, etong gagawin ko, ito yung mamantikang style na medyo may sarsa. Pwede nyo i-imagine to as parang mamantikang mechado. Ito yung tamang sombrero, kasi nasabi ko. Di ba? Progress report, kumukulo na yung sa mami natin.
pata natin malapit na. Ito, pwede rin na rin nating halos tapusin to. Ngayon, lalagyan natin to gagawin na natin sarsa to. Kaya natin ng konting tubig. Anak-nak mo na. Oy! Who's there? Leftover. Leftover who? To the left. Overthink your own. In the back, to the left. Mababad trip na sana ako eh. Pili ko dapat dagdag sa band songs. Tata, pare. Tapos, eto. Meron tayong 3 ulo ng salmon dito. Yung isa sana, gagamitin ko para sa ibang dish. Kailangan ko ng fish stock eh. Para sa velouté. Para sa isang dish natin mamaya. Total, pakukuluin ko lang naman yung ulo nung isang isda kasi gusto ko lang makuha yung sabaw, makuha yung lasa. Kapag naluto siya, babalik ko dito. Yung 2 ulo ng salmon, nalagay ko na dyan. Ay, hindi, tama lang pala, hindi na rin pala kakasya. Tapos timplahan natin, patis. Ngayon, lalagyan natin to ng mga gulay. Konting gulay lang, para hindi lamang sinarsang isda. Talong, tsaka okra. Nga pala, no, sabihan ko lang kayo na walang b-roll tong episode na to. Kasi yung camera namin, nasa pagawaan, maintenance ang camera. Talong. So, etong mga gulay na to, lalambot talaga ng matindi to. Tapos sili. Iskam, ha? Eto, pakukuloy na lang yan, hindi pakitakpan na lang. Ngayon yung pata natin. Uy. Medyo kakaibang crispy pata yan. Pre, alam mong hindi pinirito. Di ba? Itsura pa lang. Ngayon, papahanginan pa natin yan bago natin tikman. Pero ako masaya ako dito sa ano na to, sa kinalabasan nito. Ngayon, nasa na ba tayo? Where are we? Ilan na nakasala? 1, 2, 3. Teka lang, bakit si George 2 oras na nag-iihaw? Anong ginagawa nun doon? Silipin mo nga. Sabi ko na, dapat hindi pinahawak si George sa sinuso eh. Ay, ang ganda. Tingnan mo yan. Pero hindi pa luto yan. Midi, pagpalitin nga natin. Yan. Sisimulan na natin gumawa ng fish stock para sa ating fish velouté. Lagyan natin yan dyan. Ngayon, etong sabaw natin. It smells like Wondering Noodle Soup. Maming Gala. It is got! Nandun na siya sa side na hindi mo natitimplahan kasi nga ginamit nga natin dito yung sabaw ng pata, di ba? Ililipat ko to dito kasi 2 yung sabay nating titikman. Actually, mamaya na tayo tumikim. Etong tubig na to, pambanlito ng noodles. Ngayon, sausawan ng pata. Kailangan natin ng toyo. Huwag mo papakita yung brand. Hindi ba tayo ni-sponsoran niya? Para sa mga suka brands dyan. Baka naman. Diba? Unahan na lang kayo. Toyo. Etong toyo, pampakulay lang talaga halos to. Patis. Bawang. Sibuyas. 2026 na. Ang dahil pa rin langgam ng asukal natin. Etong mga langgam na to mula 2025 pa to. Asukal. Konting tubig lang. Pangit lang na itsura niyan. Magmumukhang iced tea yan. Malanse. Haluin lang natin to, tapos stay lang muna natin dito para medyo mabawasan yung bula-bula. Mamaya tayo titikim kasi bago tayo magsimulan tumikim, sisimulan muna natin yung last dish natin. Wala rin uray. Ang dami namang mushroom. Kaya maraming mushroom kasi ang last natin lulutuin, kung natatandaan nyo, meron tayong nahukay na tuna. Ang ganda ng tuna. Ayan, kasalukuyan hinuhugasan ni Midi. Gagawa tayo ng tuna Wellington. Oo. So, kailangan natin gumawa muna ng daksel. So, mushroom. Gilingin muna natin to. Again, hindi nyo kailangan ng food processor. Mas madali lang talaga buhay kapag gumagamit tayo ng makina. Sibuyas, bawang, gilin. Tika, kumate ang kamay ni Amity sa tuna. Ang dahilan kung bakit kumati yan, palagay ko dalawang brown out ang pinagdaanan yan. Kasi di ba nagbabaha-baha nga dito. Sayang. Pero hindi ko na isusugal yan. Magugas ka ng kamay gamit suka. Siguro. Pero sayang, nakagawa na ako ng daksel eh. Akin na yung patingan ng salmon. Tapos eto lang yung gagamitin natin na Wellington. So eto, matitira tong na to. Tong belly. Isama na lang natin sa fish curry. Gagawin ko lang yung daksel, tapos eto ay i-defrost muna. So yung daksel natin, luto na. Yung salmon natin, matigas pa, pero gusto ko nang kumain. Eto yung crispy pata natin, pare. Yun. Tapos, sausawan, di na eh. Tapos para magpakitang tao, may tayo kamatis. Actually, dapat pipino eh. Para lang kunyari, sasabayan ko ng gulay yung crispy pata ko. Pero eto, nalagay ako nito, lemon. Para lang kung sakaling gusto mo ng ibang asim profile. At eto na, pare, ang ating
oven crispy pata. Na mukha naman talagang napakasarap. Pero paano natin malalaman kung masarap yan? Tikman natin yan, pero Jerome, slow mo muna. Jutay. Wala tayo slow-mo. Ay, wala pala tayo slow-mo. Wala tayo slow-mo. Malutong ba? Uy. Wala tayo ng... Yan tayo. Uy! Uy! Ilang taon na yung pata ngayon sa rep? Dalawa, wag ka maingay. Ang unang perfect bite ng 2026. Mas gusto ko to kaysa sa ano? Oo. Mas gusto ko talaga sa pata. Yung laman, di ba, like ko sinasabi, yung laman dito sa may biyak na yan. Uy! Ito gusto ko, Yang malagkit na yan, gustong gusto ko. Usaw natin dyan. Kamatis, New Year, New Me. Ang gusto ni Alvin yung malutong na laman. Kanin. Ang napansin ko dito, mataas yung oven temperature natin kanina, di ba? So, anong nangyari, yung part na pinaka-ayoko, which is yun to yung laman, yun naman yung gustong-gusto ni Alvin, bawas yun. Hindi masyadong malalim yung kinain ng init doon sa laman. Ayun lang siya, oh. Yung init, ganon. Ayan, oh, kapraso lang siya. Ito talaga gusto ni Alvin, yung tuyong ano, tuyong karne, kasi nakaalala niya yung pork chop ng nanay niya. Oh, mali ba yun? Tama yun, sir. Tama yun. Ito, isa pang masarap to eh. Tingnan natin kung okay din dito ah. Yan oh. Yang tumiklop na yan. Ito. Yang natago na to. Kasi malambot yung balat niyan, malagkit yan. Ay, gelatin. Teka lang, hindi nagamit yung lemon eh. Gamitin ko na. Para sa akin, ano ang benefit itong bagay na to? Una sa lahat, hindi masusunog yung bahay niya. Tsaka ano, hindi mangyayari dito na, alam mo yung amoy deep fry sa loob ng bahay? Amoy nagpiprito, amoy mantika. Tsaka, wait lang ah, baka din mas mura siya. Kasi hindi ka na gumamit ng mantika. Sarap. Okay, goods to, panalo to. Doon tayo sa next natin, pare. Attack! Bukas na yung mamihan ko. Ay, yun. Order ka? Meron ka, isa lang? Gusto mo yung pinaka super duper special overloadings namin? Oh, dahil ikaw yung una kong customer. Actually, sir, soft opening pa lang namin eh. So yung presyo namin, experimental pa lang. So isang mami buto-buto, 750. Lagay ko sa tubig para wala yung hepang. Oh, grabe. Ayun, oh. Diyan. Halagyan natin ng sabaw. Etong sabaw natin, sir, para lang alam mo, gawa sa pata, tsaka sa buto-buto ng baka. Pero yung buto-buto ko pala malaman. Ayos na ang buto-buto. Skill lang. Bawang. Last year pa yan. Last year pa yan. Yan. At eto na, pare, ang ating tira-tirang mami buto-buto. Na mukha naman talagang napakasarap. Pero paano natin malalaman kung masarap yan? Tikman na natin yan, Jerome, pero slow mo muna konti lang. Wala tayong slow-mo. Ay, wala. Masarap sa buto-buto, pipigaan ng kalamansi. Ngayon, tikman muna natin yung kalaban ni Mario, si... Bowser. The perfect seat. Patingin muna ako ng order mo kasi first time ko to eh. Gagi, ang sarap. Kuha niya yung lasa ng ano, ng maming gala, maming steady. Ang sarap niya, pero parang gusto ko pa ng kamalansi. Dalawa kasing klase ang mamihan. Pares mami. Medyo dark yung sabaw nun. Tapos nagpo-provide siya ng kanin. Or yung mamihan na mamihan lang talaga. Yung ganto lang. Tapos doon sa mamihan na yon, nagtitinda siya ng extra starch minsan. Starch of choice nila doon ay bowling. Bowling mismo. Meron ako nakainan na mamihan dati, puto naman. Puto. Meron Oo. puto, meron. Iba-iba eh. Depende talaga eh. Tikman natin yung laman. Hindi pala siya buto-buto. Laman-laman pala siya. Ayan, no? Uy! Hoy, Leftover ho. Ang lambot, di ba? Okay. Sip-sipin mo, huwag mong puputulin. Lasa bang maming gala? Kuha mo, no? Kuha yung pagka-maming gala, eh. Simple lang yung lasa niya. Pero at the same time, nandun yung pagiging complex. Dahil sa sibot yun, eh. Lasa ba siyang maming gala, Bin? Pwede nga itong may ebap, ang kulit mo eh. Pre, chicken mami nga lang ang may ebap. Basta mami. Hindi! Eh, mami ko may gatas eh. Bakit? Ayaw mo na. Okay. Sige, cut. Doon na tayo sa next dish natin. Maming may God. So, nakakadalawa na tayo. Kailangan ko nang lutuin ngayon yung salmon Wellington, pare. So, ang gagawin ko, ito ginagawa naman ni Gordon Ramsay to. Gumagawa siya ng crepe para ang idea doon is yung katas ng beef ay hindi mapunta doon sa puff pastry. So, tansyahin lang natin to. Tubig, itlog, all-purpose flour, asin. Kailangan to para siyang malabnaw na pancake batter.
Mantika, ikalat lang natin. Tayo konti. Feeling ko mas matubig yung salmon kesa sa baka. So feeling ko magbe-benefit tong Wellington natin kung mas makapal ng konti yung crepe. Yan. Okay. Ngayon, dito na rin tayo magsisir ng ating salmon. Mantika. Natin yung salmon natin. Lagyan natin ng asin. D9. Ngayon, sa luto ng salmon, nasa sa inyo na yan kung gusto nyo well done o medyo malasado. Gusto ko yung medyo malasado ng konti. Pero ang maganda dito, hindi naman siya sobrang masama kung siya ay ma-well done. Hindi katulad ng beef tenderloin. Lagyan muna natin dyan para lumamig ng konti. Salmon natin, lagyan natin ng mustard. Bagay ang salmon sa mustard. Rich kasi ang salmon Tapos ang mustard. Kumukontra sa... Buset! Oh, cling wrap yung hinahawakan ko, ha? Cling wrap cling wrap. Sir! Sir! Cling wrap yan, sir! Cling wrap yan. Lagyan natin yung duck shell natin. Hindi pala siya cash. Hindi, ganito. Dito ko na ito ilalagay. Tatanggalin na, babawasan natin to kasi baka masyadong kumapal. Oh. Di ba? Oh, sukat na yan, par. Oh. Ganyan muna. Tapos usod natin dinay. Dayan nga. Sasarado natin yan. Yan. Okay. So ngayon, ire-rep natin to. Freezer. Paki-freezer yan, maybe para lumamig. Tapos, habang pinapalamig yan, siguro pwede na natin gawin yung ating sinusing. So ngayon, eto na yung inihaw ni George ng 2 oras. Sinuso. Ang sinuso ay mataba talaga. Oo nga, mataba. Eto kasi, ay sabi ko nga kanina, parang yempo lang. Tikman natin. Parang hindi naman siya, matigas eh. Uy. Aha. Actually, chinachop ko lang ng gato, pero parang gusto ko pa rin i-double barrel mamaya. Tak. Tapos eto, pinaihaw ko na rin yung bigan longganisa na parang naligaw lang doon isang piraso. Saan ba natin ginamit ko? Empanada ni Paul Medina. Okay. Ano, maganda to, naluluok back din natin yung mga content natin noong nakaraang taon. Ako po si Ryan Reyes. Nag-a-apply po ako para sa chopper ng Sisig Hooray SM North EDSA. Sayaw ay di biro. Di biro! Diyan. Yuko. Ha! Itakap mo. Galing! Oh, George, 2 pirasong sili lang. Sabi ni Alvin, hindi siya agree na yung sinuso isisisig namin. Ang gusto daw ni Alvin, sinusong embutido. Giver spread? Sound effects ako po yun, hindi po si Jerome yun. Ang malupit kasi sa mga sisig, kaya ang daming variation ng sisig. Kasi ang daling pasarapin, di ba? Kahit ano chapin mo. Yan. Ngayon, dito mo kailangan ng katuwang sa buhay. Hindi, lalo kapag nagtitimpla ka na ng sisig. Kasi ano talaga to, nilalamutak talaga kapag, at least ako tinitimplahan. Tapos paano kapag kulang? Hingi ka ng tulong. Kailangan ko ng mas malaking bowl. Hirap na hirap ako dito. Bago pala tayo tumikim ng sisig, isa lang na muna natin tong ating salmon Wellington. Sabihin ko lang, etong pa-pastry na to, kaya tumagal sa rep to, hindi kasi siya maganda. Wala amoy butter, hindi masyado umalsa. Pero again, ang ginagawa nga natin dito, nag-uubos na lang tayo ng laman sa freezer. So okay na to kaysa wala. Pinakulo lang. Dahan-dahan. Baka mapunay. Konting batak. Kunti lang Sarado natin D9. Balap. Tapos, ito ay egg yolk. Yan, pahiran lang natin. Yan. Tapos, aartihan natin to. Ano to? Ganyan, tapos usod mo lang na ganyan. Sa ganda ginawa mo last time, wala namang nangyari. Uy, meron. Kita yun. Okay. Ngayon, sasalan natin to sa oven 190 degrees Celsius. Nakapatay ang oven. Napakagaling. Bakit nakapatay yan? Pipreheat na lang muna namin to. Yan, okay na yan. Preheat lang muna natin yan. Tumikim na tayo, pare. Eto na, yung ating, fish head curry na tayo mismo gumawa ng curry paste. Yan, no? Yung sinasabi ko, umangat yung mantika. Sinabi ko yun, di ba? Sinabi ko yun. Tatay na ako, pwede ko sabihin yun. Yan. Tapos yung sisig natin. Ay, pagsasabayin mo? Ano pagsasabayan? Para sa akin talaga, yung amoy ng halos sunog ng butter, yan nagsesenyalis na inuman na. Crispy garlic, sile, formality. Yan, at eto na, pare, ang ating sisig at fish head curry na mukha namang masarap pero paano natin malalaman kung masarap yan? Tikman natin yan, pero bago yan, yan.
Picture na. Yan! Ang galing! Natuto agad. Unahin na natin tong sinusisig. Kuha tayo. Yan, pare. Ang kung tawagan namin sa aming nayon ay the perfect bite. Sarap, di ba? Sir! Ang totoo niyan. Lasa na siya pangkaraniwang sisig. Hindi mo masyadong naramdaman yung sinuso. Masarap pa rin siya kung sa masarap. Isa pang medyo disappointed ako dito, na wala yung bigal longganisa. All in all, masarap pa rin talaga siya. Masarap na sisig. Sadyang hindi ko lang masyadong naramdaman yung yung sinuso. Sabi ko nga kasi kay Albe, ayoko na sinusong embutido kasi lalong hindi mararamdaman yung texture doon. Eh dito pala hindi rin masyadong naramdaman. Medyo sayang, pero still masarap pa rin. Ulam pa rin namin to. Ako ay gulay man and secondly, seafood man. Actually, hindi seafood man, fish man. Yan, ay mamengmeng ang salmon. Ay, yan pare, ang the perfect bite. Sarap siya. Bakit hindi? Eh, ang gaganda ng mga nilagay natin dito. Mga giniling na bawang, sibuyas, luya. Ano pa ba yun? Basta marami yun, hindi ko na maalala eh. Si Ian, alam nyo ba? Araw-araw may pabaon yan. Ang lalagyan ng baon ni Ian, lalagyan ng ice cream. Pero, ang baon niya kahapon, nakalagay sa lalagyan ng ice cream, pero salmon sashimi. Doon ka mabilib. Ay, sarap! Gagi, masarap, legit. Tutok mo nga dito, camera to. Ne, pero legit pre, masarap siya. Anong masasabi mo, Ian? May anghang, di ba? Medyo, may konti. Pwede nyo itong gawin sa inyo. Kunyari, ayaw mong ito na lang. Kunyari, wala kang cumin. Ayaw mo bumili ng cumin kasi baka dito mo lang gamitin. Bumili ka ng Filipino curry powder. Huwag ka na maglagay ng turmeric, yun na lang ang ilagay mo. Gilingin mo lahat ng ingredients, tapos pirituhin mo, tulad ng ginawa natin. Lagyan mo ng gata, lagyan mo ng protina. Tapos, it is done. It is finished, di ba pare? So ngayon, pwede na siguro natin isala yung ating Wellington. 190 degrees Celsius. Yes, tama. Dahil pangit nga yung puff pastry natin, gusto ko rin siyang lutuin muna ng mahusay, like sagad. Titingnan natin kung maluluto natin ng sagad yung tinapay, kasi yung salmon naman, regardless kung ano yung doneness niyan, kahit dingdong pa yan, Sige, nasalang muna natin yan. Tapos, habang nakasalang yan, gagawa tayo ng mabilis na sauce lang. So, ito ay butter. Lalagyan natin ng harina. Tapos, ito na nga yung fish stock natin. Pansinin nyo itong fish stock natin. Ayun, oh. Malapot-lapot siya. Hindi kasi, pati yung balat ng salmon na pinatanggal ko kay Amity para sa Wellington natin, nilagay ko dyan. Kunin na muna natin yung lapot na nararapat. Ang hinahanap ko kanina yung Pomeri mustard namin, yung batik-batik. Kaso wala na pala, no? So, ito na lang gagamitin ko. Typical na mustard na lang. Para siyang mustard na medyo pinalabnaw. Para medyo sumobra ng konti. Ay, hindi. Maganda. I mean, malalaman natin yan. Pero ang kagandahan dito, pre, hindi siya singlambot nung nakaraan. So, palamigin lang natin ng konti ito para mahiwa natin ng mabuti. Tapos tikman na natin. Sabaw natin, sarsa natin na buo na. So, diragdagan ko lang ng tubig. Lagyan natin ng maraming butter pa. Bagay ang salmon at butter eh. Sana, kahit sinagad natin yung luto, sana naluto na talaga ng mabuti yung puff pastry. Yung kasi yung concern ko dito. Dito na tayo humiwa sa gitna kasi panganay ako. Uy, parang okay ah. Ay, ano? Ayaw nga, ayun. Hindi, medyo pa rin oh. Andun pa rin siya. Yung crepe na yun. Ay, yung crepe na ba yun? Ay, oo. Ayan natin dyan. Tapos yung sauce natin. Ano tawag dyan? Balute? Veloute. Ang ganda. Grabe oh. At ito na pare ang ating salmon Wellington. Mukha namang masarap pero paano natin malalaman kung masarap yan? Tikman na natin yan, pero iyan. Picture. Uy! Crispy. Hindi ba dapat ganito? Sir, apologies. Sir, we will change the... The cubierts? Ganun ba? Ganun ba dito? Structurally, nabuo naman siya at para naman nagawa nung crepe yung niya, yung trabaho niya. Ngayon, titikman natin. Sir, ano ba naman yung Sir! 5-star hospitality. The perfect bite. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Tapos eto, yung pastry. The concept works. Bagay yung salmon sa mustard and bagay din yung salmon sa pastry. Ngayon, yung crepe, okay din naman siya. Nagawa niya yung purpose niya kung saan hindi lumabsa yung puwet. Kasi,
Yung puwet, yun yung unang hiniwa ko kanina eh. Bagay, di ba? Bagay. Masasabi mo bang mustard hater ka? Hindi ka masyado mahilig sa mustard eh. Pero konti-konti lang ang mustard mo. Ako, malakas akong mag-mustard talaga. Kung pwede kong higupin ang mustard, gagawin ko. Pero, gusto kong humingi ng tawad doon sa pop pastry. Binash kasi natin siya. Sinasabi natin na pangit yung pop pastry. Kulang lang pala talaga sa luto ng panahon na yun. Baka, uy! Ngayon ko lang uli narinig yung tunog na yan. Yung tunog na yan ay comment of the day. Sino ba yung comment na yan? Ang comment na ito ay si JC19. 19. Sabi niya, Sana kaya si JC 18? Kaya nga. Android na. Ito, ano na to, sumabog na to eh. Thank you Nong dahil sa'yo nagluluto na ako. Ano to, sa 1 hour 20 dishes mo na 19 lang. Thank you Nong dahil sa'yo nagluluto na ako. Medyo late lang kasi 18 na ako. Pero sa'yo ako na-inspire magluto nung love you next year. Sana mabit mo na tong challenge na to. Pinanonood kita since grade 8. Second year high school. Second year high school. Tanda Tama ko- lang. Tanda ko sa Channel 2 ka pa nun. Pero Tama. 18 college. Grade 8 ako nun. College. Grade 12 yun. College na ako ngayon. So, naging malaking Ikaw parte pa tayo rin ng buhay niya. pinanonood ko. Hayop ka. Oh, sir, Hindi, wala pa. Ikaw pa rin pinanonood ko at pag pinagluluto ako, o kaya pag nagluluto. alam mo, pag sinasabihan ako ng tao na hayop ka, okay lang eh. Habang bata pa. Pero pare, maraming salamat kasi feeling ko matagal na tayong magkasama kasi grade 8 ka pa, medyo supot ka pa nun. Tapos, okay lang naman yon. Okay lang, wala namang problema. Tandaan nyo, kapraso ng balat lang yan. Huwag nyo hahayaan na kaprasong balat ang magdikta ng pagkatao nyo. So maraming salamat sa panonood mo. And siguro, kung merong mas nagpapasalamat sa akin yung nanay mo kasi nauutusan ka na, pupusta ako. Bago tayo maparoon yan, hindi mautusan yan. Hindi mautusan yan. Hindi, pero yun nga, maraming salamat sa'yo pare. And mga inaanak, sana nag-enjoy kayo sa episode na to. Ako nag-enjoy ako kasi sa wakas, malinis na yung freezer. At yung mga yelo natin, hindi na maglalasang karne. Yun yung pinakamahalaga dito eh. Yung Mountain Dew namin, akin. Yung Mountain Dew namin, bubukas ka, nasaling ka, ang sarap. Tapos, pag ito, sa wakas, malinis na yung rep namin and na-content pa namin. And in the process, may natutunan din ako. And in turn, kayo rin, may natutunan din kayo, di ba? And ako, ang pinaka nagustuhan ko sa lahat ng to, actually eto, tsaka yung crispy pata. So yun nga mga inaanak hanggang sa muli. Sa susunod na linggo, wala pa rin kaming content kasi hindi ako nag-isip ng content, buong bakasyon. Talagang... Kailangan mo yun. Tama, kailangan mo niya. mag-resign. Para kang battery ng cellphone, lumulobo ka na, pero kailangan magpahinga. Ano sasabihin mo? Ang sasabihin ko sana, wait lang. Ang sasabihin ko sana, Yan, ano quote? Ito na ang bago. mag-isip kayo ng knock ako, nag-iisip ako ng quote. Nung nakaraan, napagalitan yung anak ko ng nanay niya. Nagsumbong sa akin yung nanay. Oo. Ang sabi ng nanay, Pinagalitan ko yung anak mo. so ngayon, pagkatapos nun, kinausap ko. Ano nangyari? Sabi niya, Kasi dad ganito. parehas naman yung kwento. Kaso pinagalitan ko rin. Mali yun. Pagkatapos ko siyang pagalitan, umakit ako sa kwarto. Kasi di ako mapakali. Parang mali yung ginawa ko. Bumaba ako. Sabi ko sa kanya, anak, I'm sorry. Pinagalitan pa kita kahit pinagalitan ka na ni mami. Dapat hindi na ako na-involve. It's okay, Dad. I understand. I remember a quote that I once read in the book. Sabi niya, it goes a little bit something like, it was said by Sinaida Seba, hindi hawak ng mga bituin ng ating kapalarang gabay lamang sila. Hindi niya sinabi yun. Hindi niya sinabi yun. Pero, yun ang quote ko for the day. Hindi puro swerte, hindi puro sign, hindi puro kailangan kumilos siya, hindi puro dasal. Sabi nga nila, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang... Ay, marami pa to. Pero sige, ganito na lang. Utang na lang yung mga knock-knock na yan. Naasahan ko sa susunod na long form natin. Tigda dalawang knock-knock kayo. Tapusin natin itong episode. Maraming salamat. I love you, mga nakat.